Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 11, talata 1 hanggang 8. Ang Libita at ang kanyang asawang lingkod. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Libita sa malayong bulubundukin ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Juda, at ginawa niyang asawang lingkod. Subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. Naisipan naman ng Libita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon kaya nanatili siya roon ng 3 araw. Nang ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, "Kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan." Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos sinabi ng ama, "Magpabukas na kayo at lubos-lubusin na natin ang pagsasayang ito." Ayaw sana niyang papigil ngunit mapilit ang pakiusap ng biyanan kaya pumayag na rin siya. Kinaumagahan, muli silang naghanda sa pag-uwi, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, kumain muna kayo at mamaya na lumakad. Kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 11, versikulo 9 hanggang 16. Nang sila'y lalakad na, sinabi ng ama, "Lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na uli kayong matulog at bukas na ng umagang-umaga kayo umuwi." Ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, lumakad na sila. Pagdating sa tapat ng Hebos o Jerusalem, hirap na sila. Kaya sinabi ng bataan, "Mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi." Sinabi ng Levita, "Ni hindi tayo maaaring tumungtong sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy na tayo ng Gabaa. Tulin-tuloy na ninyo ang lakad at sa Gabaa o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi." Kaya lumampas sila ng Hebos at nagpatuloy sa kanilang lakad. Lumulubog na ang araw nang sila'y dumating sa Gabaa, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at ang balak ay sa pintuang bayan magpalipas ng gabi pagkat wala silang alam na tutuluyan. Sa daraan noon ang isang matandang lalaki mula sa bukid. Ang matandang ito'y dating taga kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gabaa na nakatira. Bagaman, ito'y sakop ng Benjamin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 11, versikulo 17 hanggang 24. At ang sabi, nang makita ng matanda ang manlalakbay sa plaza, nilapitan niya ang mga ito at tinanong, "Taga saan kayo? At saan kayo pupunta?" Sumagot ang Libita, "Galing kami sa Bethlehem na sakop ng Juda at pauwi na kami sa bahay namin sa kabundukan ng Ephraim. Walang nag-alok sa amin na tumuloy sa bahay niya. May pagkain at inumin kami ng asawa ko at ng aking utusan. Mayroon kaming dayami at pagkain para sa mga asno namin. Kaya wala na kaming kailangan pa." Sinabi ng matanda, "Huwag kayong matulog dito sa plaza. Doon na lang kayo sa aking bahay. Handa akong magbigay ng kahit anong kakailanganin ninyo." Kaya sumama sila sa matanda. Pagdating nila, pinakain ng matanda ang mga asno nila. Pagkatapos nilang maghugas ng paa, kumain sila at uminom. Habang nagkakasayahan sila, biglang pinaligiran ng masasamang tao ang bahay at kinalabog ang pintuan. Sinisigawan nila ang matandang may-ari ng bahay, "Palabasin mo ang bisita mong lalaki para makipagtali kami sa kanya." Sumagot ang matanda, "Bisita ko siya, kaya huwag niyo siyang gawan ng marumi at kahiyahiyang bagay. Kung gusto niyo, ang anak kong dalaga na lang at ang asawa ng lalaking ito ang ibibigay ko sa inyo.
Gawin nyo ang gusto nyong gawin sa kanila. Huwag lang ninyong gawin ang kahiyahiyang bagay sa bisita ko. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 19, verse 25 to 30. Ngunit hindi siya dininig ng mga lalaki, sa gayo hinahawakan ng lalaki ang kanyang babae at inilabas sa kanila. At sinipingan nila siya at hinalay buong gabi hanggang sa kinaumagahan at nang magbukang luwayway ay pinayaon nila siya. Na magkagayoy dumating ang babae, pagbubukang luwayway at nabuwal sa pintuan ng bahay ng lalaki na kinaroroonan ng kanyang Panginoon na hanggang sa lumiwanag. At bumangon ang kanyang Panginoon ng kinaumagahan at ibinukas ng mga pinto ng bahay at lumabas na nagpatuloy ng kanyang lakad. At narito ang babae na kanyang kinakasama ay nakabuwal sa pintuan ng bahay na ang kanyang mga kamay ay nasa tayuan. At sinabi niya sa kanya, "Ubangon ka at tayo na." Ngunit wala nang sumagot na magkagayoy kanyang sinakay sa asno at ang lalaki ay umangon at napasa kanyang dako. At nang siya'y pumasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang sundang at tinaga sa kanyang babae at pinagputol-putol siya ay ayon sa kanyang buto at 12 putol at pinadala siya sa lahat ng hangganan ng Israel. At nangyari na lahat ng nakakita ay nagsabi, walang ganitong gawain ginawa o nakita man mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel na mula sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, kayo'y magdili-dili, umayo at magsalita. This is the word of God.